Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher of our Paul. Tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ang ating dakalan sa buhay. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilang isa na aming minamati na galang na Pastor Evangelista, Wilder Meda, and Temprapa o God. Minsan pa kami nagpupuli ng kapasalamat sa bawat yugto ng banal gawang pinagpalat ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong patuloy na pagkapadama na matamis sa presensya, patuloy ka na sa amin sa tutuin ng O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa kami buong pagpapakumbaba, iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin, pagkukulang, pagkakamali, pagsalansa sa banal kalooban, patawaran bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng Espiritu, walang kapal, siyempre ka ba na anong intindihan, umiibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlan ng kaaway, demons of hindrance at downs and belief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, Lord, as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unat higit sa lahat, ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga pagpapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder Meda, the end-time problem of God. We love you so much po, mahal na Pastor. At advance rin po ng pagbati ng Blessed 47th Church Anniversary, Empress and the whole Almeida family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lisa Almeida, at beloved Mama Madir, at pagbati na rin po ng magandang hapon sa kanilang buong sambayan, kanilang mga anak, Empress God, hallelujah. Sa lahat po natin inibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, sa lahat po natin inibig ng mga bisita na dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Lucas Smith, sa kanilang mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Minister Foss, beloved Tini, sa lugar ng San Francisco. Sa inyo po lahat, ating inibig ng mga kapatiran around the world, pleasant afternoon po sa inyo and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga iniibig, napakalaga po na ang lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaisa sa lahat ng bagay, lalo na po sa pananampalataya, mga iniibig ko. At ilang araw ngayon, may iniibig ko, limang araw mula ngayon, na kung saan ay ating pong muling alalahanin, celebrate ang pinagpalang 47th Church Anniversary, Amen, praise God, na kung saan ito'y pagkakaisa ng bawat mananampalataya, may inibig ko. Kaya nga, may inibig, sa pagkakaisang pananampalataya, may inibig ko na kung saan sa ating mga napakinggan kanina, mga patutuo, na talaga naman pong sa kanilang pagkakaisa ay sa kanilang mga sambahayan, nakita po natin, narinig natin kung paano sila pinagpala mula sa kahirapan, may inibig ko, sila iniahon na mahal na Panginoon at nagkaroon ng kapayapaan, kagalingan ng mga karamdaman at higit sa lahat, tagapagmanap pa ng buhay ng walang hanggan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga maging sa mga grupo ng mga organisasyon, may inibig ko, maging sa mga kumpanya, mahalaga ang pagkakaisa, may inibig ko. Maging sa mga yung may ideolohiya na walang Diyos, sila naniniwala sa pagkakaisa na lagi nilang isinisigaw pag sila po ay nagrarally, may inibig ko. Ano sila lagi nilang sinasabi ay, united we stand, divided we fall. Subalit sa mga tunay na dakang Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na kung saan ay in unity there is strength, in unity there is victory. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya kami inibig ko dito sa banal na kasulatan na ating mong mababasa, na sa kanila pong pagkakaisa, mga inibig ko, sa panahon ni Moses, na sila po ay makipagbaka kay Amalek, mga inibig ko ay inutusan ni Moses si Joshua na tipunin ang malalakas na matatapang na lalaki upang makipagbaka kay Amalek. At sabi niya, ako'y akit sa tuluktok ng burol at itataas ang aking tungkod na nagmula sa ating pinakamamahal. Kaya kung ating po nang mababasa po dito sa
Banal na kasulatan from the book of Exodus, chapter 17, verses 8 up to 12. Kaya nilaman po, Exodus 17, 8 hanggang 12. The book of Exodus, chapter 17, from verse 8 up to verse 12. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. God bless you, Pustaga. Dito po sa Exodo Kapitulo 17, versikulo 8 hanggang 12. Nang magkagay dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim, at sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki, at ikaw ay lumabang ka kay Amalek. Bukas ay itatayo ako sa taluktok ng burol, na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayun ginawa ni Josue, gaya na sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moses at si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka ang kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Dalapat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sinabi, kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba. At kanyang inupuan at inalaya ni Aaron ni Hur ang kanyang mga kamay. At ang isa isang dako at ang isa sa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po magpala sa kanyang banal na salita. So napakinggan natin mga inibig ko. Dito makikita natin kung paano sila nagkaisa, mga inibig ko. Samantalang si Moses inutusan niya, si Josue, mga inibig ko, upang tumipon ng mga matatapang na lalaki na makikipaglaban sa mga kasamahan ni Amalek, mga inibig ko. At si Moses naman pumunta doon sa taluktok ng burol, mga inibig, at tangan-tangan ang tungkod na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na dito, mga inibig ko, ay sa tuwing nakataas ang kamay, ang tungkod, mga inibig ko, nakahatangan ni Moses, mga inibig, sila po ay nagtatagumpay. Subalit, dahil siyempre bilang tao, mga inibig ko, natural na ikaw ay mapagod, mangalay ka. Kaya naibababa niya yung kanyang kamay at sila po ay natatalo sa pakikipagdigma na yan. At ito po ay napansin ni Aaron, mga inibig ko, kung kaya't pinaupo nila si Moses sa isang bato, sa isang tipak na bato, at pagkatapos yung kanang kamay, mga inibig ko, ay inalalayan at yung kaliwang kamay inalalayan din ni Hur. So inalalayan po yun hanggang sa maghapon, mga inibig ko, talaga na sila po ay nagtagumpay sa pakikipagbaka na yan, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin napakalaga ng pagkakaisa sa lahat ng bagay, mga inibig ko, upang mapagtagayan mo ang lahat na inyong ninanais sa mundong ito, mga inibig ko. At sa ating panahon ngayon, mga inibig, ang ating kaaway hindi nakikita, ito yung masamang espiritu, mga inibig ko, na kung saan ay kinakailangan yung pananampalatayang puro na nagmumula sa ating dakil sa buhay. At ito yung nakita natin sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the true prophet of our loving God, mga inibig ko. Na kung saan ay sa kanilang panalangin, pag-ayuno, mga inibig ko, at sa pagkakisang pananampalataya ng mga miyembro ng Jesus Miracle City International Ministry, tayo po ay pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Almost 22 years ago, mga inibig ko, ibalik po natin ang NASA ay meron pong yung NSA, mga inibig ko, National Aeronautics ng Amerika, ay merong nakitang pabulusok na asteroid, mga inibig ko. At ito po ay pipinsala ng napakalaki sa planet Earth ng mga panahon na yan. At
ang ating dearly beloved honorable pastor, 10 ng lahat ng GMCM brethren sa Pilipinas, maging sa iba't ibang banig ng mundo, ay nagkaisa, mga inibig ko. Sa panalangin, pag-aayuno, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, yung pong asteroid na babagsak na yan nung year 2000, mga inibig ko. Alam po yan ng buong mundo, mga inibig ko. At sila'y nahintakutan, mga inibig. Subalit ang mga anak ng Diyos na nagkaisang nanalangin sa puno ng kanyang banal na propeta, ating minamat ginagawa ng pastor, ating beloved Romo San Pastor, Lisan Medal, family, at lahat ng GMCI brethren sa buong mundo ay nagkaisa. Ito pong asteroid na ito, may inibig ko na sana'y papasok na sa orbit ng planet Earth. Ito po ay bago po makapasok yan, ito po ay na-disintegrate na, tinunaw na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya napakahalaga ng pagkakaisang pananampalataya, pananalangin, may inibig ko. Several years ago, year 2000 din, may inibig, ng ating minamat ginagawa ng pastor, inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, akatin ang Talipaw Sulu, may inibig ko, sapagkat meron tayong hostage crisis ng mga panahon na yan, na problema ng ating bansa kung paano mapapalaya ang mga 21 sipadan hostages na galing sa Malaysia, may inibig ko. Bago pa sila umakyat doon, may inibig ko, andun na yung panalangin ng 40 days mahigit ang ating minamahal ginagawa ng pastor. Kasama ang 12 beloved 12 prayer warriors doon, may inibig ko. At sa kanilang pagkakisang panalangin, doon pa lamang, yung unang araw pa lamang, papatayin na sila ng mga Abu Sayyaf, may inibig ko ng mga panahon na yan. Subalit nang ipahayag ng ating minamahal ginagawa ng pastor ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, may inibig ko, sila ay naprosen, may inibig ko. Binabaril, yung unang araw pa lang, binabaril na sila, may inibig ko, pero hindi sila nagtagumpay. Isama pa natin, may inibig ko, yung 2 weeks military assault, na dito hindi ka talaga makaligtas. Yan pa yung no man's land ng mga panahon na yan. Binabagsakan sila doon, day and night na mga bomba na yan. At mismo yung mga Abu Sayyaf naniwala, nagtiwala, sumampalataya sa ating nag-isang Diyos sa buhay, ng ating Diyos ay makapangyarihan Diyos na nagliligtas, mga inibig ko, sapagat yung mga bomba na yan ay binabagsak, hindi po yung nagtagumpay sa ating grupo, mga inibig. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakisang panalangin sa panguna natin minamat ginagawa na si San Pastor Lisan Almeida, the whole Almeida family. Dito mismo, non-stop po ang prayer ng mga beloved workers, mga iba-ibang mga outreach church, mga inibig ko. Tuloy-tuloy ang pagpupuri, mga inibig ko. Hanggang sa makababa ang ating minamahal na pastor, tagumpay sa peace mission na yan, at maraming ang nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito, sa isang pagkakisang ng mga bawat mananampalataya, may inibig ko. Ito napakalaga. Kaya nga tayo'y tinawag na iglesia. The body of Christ, nagkakaisa sa lahat ng bagay, may inibig ko. Kaya kung ating tumababasa dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, Romans chapter 12, verse 5, magkasunod na pong basahin, kaya lamang po. First book of Corinthians, chapter 12, verse 27. Now, ye are the body of Christ, and members in particular. The book of Romans, chapter 12, verse 5. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Gabos po sa Tagalog. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Roma, Kapitulo 12, versikulo 5. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Lahat po tayo, mga inibig ko, ay may ginagampanan sa banal na iglesia ng Diyos. Tulad sa ating katawan, meron tayong kamay, paa, tenga, bibig, at iba pa, mga inibig ko, ito po ay may kanya-kanyang gamit. Ang kamay na ito ay ating pong ginagamit para ating ipagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagamit tayo pag tayo kumakain. Ang ating bibig na ito, ginagamit natin upang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon, upang ipahayag ang mga kamanghamanghang gawa na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga tengang ito ginagamit natin sa ating pandinig. Sa pakikinig natin ng purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinala ng
tunay na propeta ng Diyos, lahat tayo nakaligtas na tagaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, at ngayon tagapagmana pa ng buhay ng walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Merong mga sangkap, merong mga gamit ang ating mga katawang ito, at tayo mga inibig ko, kung tayo man din ay marami sa bilang mananampalataya, kung tayo po'y ginagamit bilang mga awit, bilang mga ngaral, bilang mga member ng banal na iglesyang ito, mga inibig ko, lalo po natin pag-ibayuhin yung ibinigay sa atin na katungkulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sabi dito, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang may isang mga sangkap at gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Oh? Kaya bagamat tayo po yung marami mga inibig ko, iisa lamang po lagi tayo sa isang layunin. At magsabing praise the Lord. Nagkakaisa lagi, walang ipinagkaiba po yan mga inibig ko, sapagkat isa po tayo kay Kristo. Ang ating banal na gawain, may inibig ko, makikita natin ito. Magmula sa main church, sa iba't ibang panig ng mundo, bagay sa ating mga binupuntahan ng kapulisan, mga Bible study, may inibig ko, iisa lamang po ang sistema na ginagawa natin. Hindi katulad tayo ng ibang churches. Pag iba na, sa ibang lugar na, iba-iba na. Iba-iba na yung sistema nila, may inibig ko. Subalit dito, laging nagkakaisa lagi. Iisa lamang, hindi ito nagbabago, may inibig ko. Everybody, praise the Lord. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ako na po magbasa nito sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 and 13. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Oh? So sabi dito may ibig ko, sapagkat kung paano ang katawan ay isa ay mayroong maraming sangkap ng katawan, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan ay bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ibig sabihin naman, bagamat tayo po'y marami, ay iisa lamang tayong tinapay, iisang katawan sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay lamang. Ibig sabihin, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, may inibig ko, wala pong pagkabahabahagi, walang pagkakampi-kampi, may inibig ko, walang pagalingan, may inibig ko, sapagkat tayo po ay isang espiritu lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating dakilang sa buhay. At lahat ng ating ginagawa, gawin po natin ito para lamang sa kalwalatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya nga mga iniibig ko, nakaka-bless ang ating mga kapatiran, may inibig. Mga kapamanggagawa natin, may inibig ko na kung saan sa kanilang pagkakaisa, bagamat kanilang mga ginagampanan, minsan lalo na yung mga first batch natin, na talaga naman po sila yung una dito, mga iniibig ko na nag-aayos ng lahat ng bagay nito. Yung first batch na yan, kasama na po yung mga instrumentalist, control, mga iniibig ko. Yung mga nag-aayos ng riser na ito, mga iniibig. Lalo na sa kusadang ito, mga iniibig, na kung saan dito po ay ginugugulan ng maraming salapi, mga inibig ko. At sa ating pagkakaisa, mga inibig ko, ito po'y baliwala, mga inibig. Oh? Kaya nga, upang makamtan natin ng tagilang tagumpay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan doon lagi yung pagkakaisa ng bawat mananampalataya, mga inibig ko. Na sabi nga po dito, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat nating gawin? Ano po sabi dito sa Galatians chapter 6, verses 2, talon po sa 6 at hanggang 9. Kain naman po. The book of Galatians chapter 6 from verse 2. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Verses 6 up to 9. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap
life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. God bless you po. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talata 2, talon sa 6, 7, 8 at 9. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nabibiro, sapagkat ang lahat na hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangagsimangod. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat gawin ng bawat mananampalataya upang mananatili po sa atin yung pagkakasanayan hanggang sa nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating nabasa kanya, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, makibalikat po tayo sa lahat ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sa tuwing meron tayong event, may inibig ko, kundi pagkus from time to time, ibigay natin yung the best sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung ating iisipin, ano po ba dati ang kalalagayan natin? Wala tayong kapag-asa sa mundong ito. Ang ilan sa atin, batbat ng maraming karamdaman, wala nang patutunguhan, mga wasak na tahanan, mga inibig ko. Mga bangkaroting, mga negosyante, mga inibig ko, subalit na sila po'y makapakinig ng puro ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, mga inibig ko. Lahat tayo ngayon ay pinagparalubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang tayo po yung mga anak ng Diyos na nakikipag-isa, mga inibig ko, makibalikat tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ikaw po ay mag-soul-winning ka, mga inibig ko, humayo ka, sa pamagitan ng internet na yan, mainibig ko, o kayo makapitbahay mo, o ikaw na meron kang kaluwagan at maganda naman ang iyong pinagkakitaan, ibigay mo ang para sa ating pinakamamahal upang makapagdala pa ng maraming kadalawa sa ating dakilang Diyos na buhay. At ito po'y gagawin natin lagi, mainibig ko, para lamang lagi sa kalwartian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, makidamay tayo sa lahat ng bagay na mabuti. Ano yung mabuti na yan? Mainibig ko, ay magbigay ka ng mga special pledges mo, special offering mo, mainibig kahit na sa ibang bansa ka, kapatid. Katulad ng iba natin mga kapatid na talaga umiibig ng gusto sa ating mahal na Panginoon. Ay, kusada natin ngayon, kinakailangan magpadala ko ng ganitong halaga. Iniisip pa lamang nila yung ipipresyo na sa ating mahal na Panginoon. Ipinuprovide na ng ating dakilang Diyos yung kanilang ibibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kung wala ka man maibigay, mainibig ko, magsipag-ayuno po tayo. At tayo po lahat ay pinag-aayuno ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang dahil sa meron tayong event, sapagkat meron tayong kinakaharap na mapanganib na panahon, mga salot na dumarating. Ang panlaban lang po natin dyan, sapagkat ang kaaway ay hindi nakikita, kaya kailangan mag-ayuno po tayo, manibigo, upang tayo po ay lalong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Huwag tayong padaya, manibigo, sapagkat ang Diyos ay hindi napapabiro. Kung ano po yung ating itinanim, yun din po yung ating aanihin. Kaya magtanim po tayo ng magtanim, mga inibig ko, ng mga patungkol sa mga espiritual na bagay. Ang anihin natin ay ang buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung ikaw ay nagtatanim para dun sa laman, mga inibig ko, kapahamakan na nag-aantay sa atin. Kaya maging maingat po tayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang hindi po tayo mawalay sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat sabi ng Biblia, huwag tayong mga pagod sa paggawa na mabuti. Ano yung mabuting gagawin natin, mga inibig ko? Yung magtapat tayo sa pagsunod sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa paghayo, sa pag-aayuno, sa lahat pa ng mga bagay na utos sa ating mahal na Panginoon. Yan po yung mabuting bagay. At kailanman ang Diyos ay hindi magkakait ng mabuting bagay pag tayo po yung magtitiwala sa sampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya huwag tayong mga pagod, minibig ko, sapagkat sabi ng Biblia, tayo po yung magsisipag-ani, mga inibig ko, kung hindi tayo mga papagod.
Actually, yung pagod may inibig ko, itulog mo lang yan. Pag gising mo, okay ka na uli. No? Kaya nga, napakahalaga may inibig ko sa ating paglilingkod. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi natin minamat, ginagawa ng pastor, kung iibigin mo ang Diyos, ibigin mo na ng todo-todo. Sapagkat ang Diyos kailanman na hindi ka pagkakaita ng mabuting bagay, may inibig ko. Malapit ang ating katubusan, may inibig ko. Sa ating pagkakaisang ito, may inibig ko, marami pang mailalapit na kaduluwa sa harapan ng ating pinakamamahalang Panginoon. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan, may inibig ko. Ibigay natin the best sa paglingkod sa ating pinakamamahalang Panginoon. At pag nagawa natin mga bagay na ito, may inibig ko. Na tayo po laging nakikibahagi, may inibig ko, sa gawain nating mahal na Panginoon. Tayo sumusunod sa utos ng ating dakilang sa buhay. Lumalakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo napapagod. Sapagkat Biblia mismo nagsabi, aanit tayo kung hindi tayo mga papagod. At ang kanyang pangako sa atin, anytime now, yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Last verse, 1 John 2:25. Kaya lang po, mga dala po, mga wit, manugtog. First book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. God bless you po. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po ating pinakamamalaman. Praise the Lord! At yan po'y anytime now, mga inibig ko, na ipinangako natin mga harapan sa bawat sa atin. Kaya pagkaisahan po natin lagi ang mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag magwe-wave yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Yung mga boxing card, pag hinahanapan ka niyan, sabihin mo ang totoo na ikaw ay tiga Jesus Miracle Crusade International Ministry. At di ba yung patuto ng kapatid kanina? Sinabi lang niya, nag-ayuno siya. Good morning, ma'am. Oh, diretso, yung mga iba, chinecheck. Oh, kaya ang inibig ko, napakalaga na tayo po lagi magtiwala lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lamang ang ating sandingan, siya lamang ang ating pagkatiwala. Lahat ng bagay, ibibigay sa ating mahal na Panginoon, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sa ating pagkakaisang ito, may inibig ko. Minsan pa natin ibigayin the best na paggaling sa Diyos. At huwag natin kalilimutan yung ginamit ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kaligtasan. Yung mga gift natin, huwag natin kakalimutan. Yung mga wala nga sa katotohanan, nagbibigay ng mga regalo doon sa kanilang pastor. Wala nga ang galis na gumaling. Pero dito, laksa-laksang himala ang ating naranasan. Nakita mga inibig ko. Pero siyempre ang gusto ng propeta ng Diyos, yung magdala ka ng maraming kadalawa. Palakpakan mo ating pinakamahal. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At habang ating pinakapunan ating mahal na Panginoon, habang ating inanyahan, at inibig ng mga baguhan, dito po kayo sa harapan, tanggapin po ng forma natin dakilang sa buhay. Huwag po kayo mahiya. Ang inyo po tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, nagbibigay sa inyo ng grabing pagkapala. Habang tayo umawit at habang kami binibigay buong katawan sa beloved co-preacher, Brother Joey. God bless po, beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, maging sa ating mga bisita, iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Habang tayo umaawit, amen. Praise the Lord. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay
sikapin sa ating paghayo, ipamalina sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. 47 years na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. Na ang pag-ibig na ito'y ibahagi natin, mga minamahal ko, sa marami pang taong naghahanap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Magkaisa tayo, mga minamahal, sa huling panahon. May magagawa pa po tayo sa ilang araw. Hallelujah, ating pag-aantay ng ating 47th church anniversary. Sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin na ang mahal na Panginoong Yesus mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia. Kayo ay mga saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain sa bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating mahal na Diyos, ikaw rin ay Kanyang pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang kalangitan at isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi.
Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib ng ibang bagong relihiyon o sekta. Hindi po. Ito po ay ang pagsakatuparan na sinasabi ng banal na kasulatan kung anong ginawa ng mga apostoles. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas. Kaya't isasagawa po ang bautismo sa tubig pagkatapos ng ating banal na gawain. Hindi lamang dito, maging ating live webcast viewer, i-assist po kayo ng ating beloved workers in the vineyard of the Lord, mga minamahal ko. Naway hindi nyo lisanin ang banal na gawain na hindi nyo nasunod ang pangatlong reglamento dahil ito po ang pangatlong susi upang makatiyak sa buhay na wala hanggan, sigurado ang langit. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain, tapat ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagsusumikap kang sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Pag sumayo ang banal na Espiritu, nasa iyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na magtatagumpay ang kaaway ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, isuko niyo po ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tanggapin niyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po'y pumikit at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ganito po ang iyong sabihin. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Kami po ang manalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy E. Almeida, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubos mo po sila patawarin. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ito po ang simula ng tapat niyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Magpatuloy po kayo. Dumalo ng dumalo,
sumamba, patuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy magpuri, manalangin, at tayong lahat ay gagamitin para sa kaligtasan din ng iba. Kaya anyayahan niyo po ang inyong mga unsaved loved ones. Yung mga hindi pa nakakadalo rito, isama niyo po lagi sa panalangin. At tinitiyak natin, isusunod ng mahal na Panginoon, idaragdag na lang po yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan. Lahat ng pangangailangan, ibibigay yan ng Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga, panghawakan natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya, God bless you po, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah, malami po muna tayo ng magsisisi. Mapagpala po namin Diyos, mapuhinan sa lahat ng mga banal. Pinakamamahal ang Panginoong Isus, sa unang dalangin namin, beloved noble pastor, evangelist Walde, Estrada Almed, narito kami sa ibanal na paanan, lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal ang Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasal, pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kautusan, patawarin mo po ang bawat isa amin. Tulungan mo kami, mahal ang Panginoon, na may sakatuparan po namin lahat mong kautusan, O Diyos, at maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at maggamit po rin kami, mahal ang Panginoon, bilang ilaw at asin sa libutan ito bago magbabalik at lubos aming pasasalamat. Inaalay po namin ang magdakilang pasasalamat sa iyo. Nagkaloob ka ng totoong mamagulang sa iyo. Amin, maginagalang magulang sa iyo. Beloved Noel Pastor, beloved Mabit, together with beloved children, nangaral na buong katotohanan at ngayon tinatamasa po namin totoong pinagpalang buhay, mahal ang Panginoon, masaganang buhay, O Diyos, higit sa lahat ng kaligtasan buhay na walang hanggan, patuloy na kalakasan ng ating minamahal ginagalang pastor, beloved children, all the bountiful blessings, spiritual, physical, material blessings, nag-uumapo na pagpapala na binubos mo, mahal Panginoon, sa buong sambayan, ginagalang magulang sa iyo, upang patuloy na ipapangaral ng isang ibanggil ng kaligtasan, mahal Panginoon, bago ka magbabalik sa buong mundo, mahal Panginoon. Lubos po namin pinasalamatan sa iyo, Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mami naman, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin, beloved noble pastor, evangelist Walde Estrada Almeda, naglihans po sa atin, maging sa ating ng loved ones, sa lahat ng mga kapatiran natin, mami na mahal, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, drug addiction, homosexuality, lesbianism, mental problems, unbelief and doubts, money, glory, pride, lust, covetousness, materialism, kasal, mga kainlaang bumabalik. Lumayas kayo sa mga kapangyarihan pangalan. Kasal, in Jesus' name. Be healed, be blessed. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa katukunan, sa lahat ng ating mga dalangin, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Banggitin po natin, mami na very powerful words, ang hallelujah, praise the Lord. Sabay luksa, mami na mahal. Sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po, mami na madadako sa ating po mga announcements. For our beloved today preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, beloved preacher, led by Raph. At mga minamahal sa ating po mga halaga announcement po before our closing prayer sa pamagitan ng ating mahal na kapatid, beloved brother Johnny Tinambunan. Patuloy po ang ating pong banalagwain. Kindly po inyo pong subaybayan ang ating pong central live stream, mga minamahal, ang ating mga banalagwain. Yan po ay 3 araw po sa loob po ng isang linggo. So, bakit meron pong pagbabago? Ito lamang pong week na to sa mga baguhang mga webcast viewers po namin at sa mga newly converted brethren po namin at mag-isa mga bisita po. Just this week po, mga minamahal, bukas po, Miyerkules, ay wala po tayong gawain, mga minamahal. Bukas po, ang 9 po ng Pebrero, wala po sapagkat ngayon po tayo nagsagawa ng ating midweek service, ating po panambahan. So ang ating sunod na pananambahan po natin, yung Friday service po, gaya ng ating announcement dati, ay magiging Webes po. Mga ito pong darating na Webes po ang ating pong Friday service moved from Friday
At pagiging ito pa yung magiging Webes, mga minamahal. At dito po mga minamahal, ang ating pong mga pananambahan po, inyo po mapapanood muli through FB page and YouTube po sa FB page JM CM Central Live Stream. At sa YouTube na rin po mga minamahal, yan po ay sa JM CM TV po mga minamahal. Again, ating pong service this week po from Friday, magiging Thursday po, imumove po yan ng Webes mga minamahal. Sa this coming Sunday po, yan po ay Pebrero 13, February 13, ang ating pong sama-sama mga pagdiriwang ng ating pong 47th Church Anniversary. Yan po sa ating pong Marilao Outstation, mga minamahal. Glory, glory to God. At ganoon na po for our TV program po, ito po ay it's being telecast every Saturday in the evening. Sa gabi po ng Sabado, ang TV program natin, Jesus Miracle Crusade. Yan po ay sa Channel 4 mula 10:30 p.m. up to 12 midnight. Ang naman pong radio program, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay Lunes hanggang Sabado sa DZME sa Radyo 1, 1530 kHz AM band on your radio dials from 11 p.m. up to 12 midnight. Ang ating pong website, www.jmsn.org. At sa patuloy po natin pagkakaloob, mga minamahal, ating pong pledges, tithes and offerings, ating pong mga vows, ating pong church bank account sa BDO, yan po sa Fairview Branch. So BDO Fairview Branch, the whole name, the name of this account name is the whole name of our municipal, buong pangalan ng ating pong manalagwain. Account name yan, ito po isa pong savings account with the account number 00039026857. At karagdagan pong announcement mga minamahal para sa ating po mga practice po. Ito po ay this day, right after our closing prayer po, ang singles and the youth choir po, mga minamahal. The singles choir and the youth choir, meron tayong practice. Currently, itong announcement natin, just in case wala po mga changes, currently, this will be the announcement po. After our service po, meron practice ang singles at saka ang youth choir po. At sa darating naman po na Miyerkules, bukas po, yan po ay February 9, Wednesday, ang ating pong Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal sa ating pong pastoral house. And come Friday, that is February 11, sa Marilao po, ang general rehearsal ng Jesus Finest Generation Choir and the choral group po, 1 p.m. sharp. Meron po bang pagbabago? Excuse me lang po. Singles and youth ngayon. After, yung ngayon po, singles choir at youth choir po, as is. But tomorrow, cancel na po yung practice natin, mga minamahal. For the Jesus Finest Generation Choir, bukas, wala na po bukas, mga minamahal. Okay po. Yung sa Saturday po, February 12, Saturday, general rehearsal naman po ng the adults choir, the children's choir, the youth and singles choir. Kindly po, 1 p.m. sharp po. Tayo naman tumaya na po. Atin na pong ibigay ang lahat ng pagkakataon for our closing prayer. Ating minamahal na kapatid, beloved Brother Johnny, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, at sa unang dalangin namin ginagalang at pinamahal Pastor, Evangelista Wel Estrada Almeida, ang iyong propita sa uling kapanahonan, malapay noon. Kami po'y taos puso na nagpupuri at nagkapasalamat sa matagumpay at natapos mong banal na gawain, pinagpala at nilang isan. Maraming salamat po, malapay noon, higit sa lahat, sa iyong Ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan at sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwi-tuwi at sa aming pong pag-uwi, gabayan mo po kay pangingatan para tingin mo kami na maluwalhati sa aming tahanan at ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King.
Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ingat po kayo sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. Praise God.